Ay, magandang hapon no, mga boss. Alas 5 po rito ng hapon o baka ma-upload to alas 6 na ng gabi. Gaya ng inaasahan, wala na si Atong. Di ba? Pero nandiyan na yung warrant of arrest. Oo. No? Pakinggan natin. So, yung sinasabing isa sa lugar kung saan maaaring nagtatago, nandito si Atong Ang. Kasama natin yung NBI at nililibat natin ngayon ito yung AA Cobra Farm dito sa Lipa City, Batangas. Laki, no? 30 hectares ulit. Ganda yung pera. January 14, no? Ito yung loob ng bahay, oh. Kasama natin yung grupo ng NBI. Pumunta tayo dito sa AA Cobra Farm sa Lipa City sa Batangas. Sinasabi isa to sa pagmamayari din ni Atong Ang at kung saan may mga nawawalang sabungero din. No? Bahagi rin ito ng mga investigasyon itong farm na ito kung saan may mga nawalang sabungero. Noong 2021 sa mga interview natin sa mga pamilya na nawawalang sabungero, nabanggit din itong Lipa na Cobra Farm na sinasabing pinagdalan sa mga nawawalan sa bungero. At dito hinahanap ngayon si Mr. Charlie Atong Ang na siserva ng warrant dahil sa kasong kidnapping with homicide. Isa lamang to sa utos ng korte, no? Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna. Meron pang hinihintay na warrant manggagaling naman sa Pablo City, Laguna at may mga warrant din na manggagaling sa Lipa at inaasahan sa Manila. Sa ngayon, hindi pa rin matagpuan kung nasaan si Mr. Charlie Atong Ang at nagtulong na yung pwersa ng CIDG at NBI para mahanap nga ito. Yung ibang pulis kanina ay sumuko na doon sa krami. Habang ito naman si Charlie Atong Ang na lang ang hinahanap. Pagkatapos ito ay dadaan sa booking procedure, medical at ibabalik yung warrant nila sa Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna at doon sila ipipresenta para ipakita na naaresto na sila. Nobel yung kaso na to kaya yung mga arestadong mga pulis na sumuko ngayon ay maaaring manatili muna sa krami or kung saan pasilidad pwede sila magkasya. 18 yung nakalagay dun sa warrant. Ikutin ng NBA itong buong pasilidad at gagalugarin yung mga bahay, yung mga paradahan, kung anumang establishmento nandito sa Cobra Farm para hanapin si Mr. Charlie Atong Ang. So itong video nakita niyo ito yung manukan, ano? Patuloy pa rin nga yung pag-aalaga nila ng mga manok dito at yung mga panabong na manok. Ano? At ganito kalawak, sobrang lawak itong lugar na to at halos nasa liblib na barangay na kaya hindi gaanong pansinin ng mga tao. At ngayon, itong NBI ay pipiliting matapos yung paggalugad at masubukan na mahanap dito sa lugar na to na sinasabing na dito raw si Mr. Charlie Atong Ang. Ay, naka mga boss. Gaya ng inaasahan, di ba? Wala na. Pero yung mga, yung 17 na huli na daw, oo. Pero yung ulo, yung boss, parang parang may pattern. Yung big fish, wala na. No? Kung ganyan lang ang pag-iikot nyo dyan, baka si Atong Ang dyan, nandun lang sa bunker niya, sa ilalim niyan. Hindi kaya pwede ninyong sama si Dondon Patigungan dyan? Baka may alam si Dondon Patigungan dyan ng mga sikreto niyang mansion na yan. Mansion ho, laki. Maski sa Pasig, laki. Oo. Si Kibuloy, isang panahuli si Kibuloy. Diba sa ilalim ng lupa doon nagtatago? Diba?
Tapos meron pang ginamit sila General Torre doon na yung device na pag tinapat mong ganun sa flooring may sisignal na may napipick up siyang tibok ng puso doon sa ilalim. Kaya ginawa nila General Torre doon sa talagang minamanson nila yung kasi ayaw ituro kung saan yung daanan papunta ro sa ilalim may napipick up po yung makina nila General Torre na may tumitibok na puso doon sa ilalim. Ayaw ituro ng mga alipores ni Kibulog talaga si General Torre may nagde-detect yung makina nila na tibok ng puso doon sa ilalim talagang hindi iniwan nila General Torre, di ba? Dapat ganun. Postehan nyo na yan. Dahil sa laki niyan, siguradong may bunker yan. Hindi naman, siyempre si Atong Ang, tuso din yan Worst comes to worst, di ba? Tsaka takot na si Atong Ang na magtatago sa ibang bansa. Bakit? Nahuhuli siya di ba? Nung nagtago siya, nahuli rin siya sa Amerika. Di mas mabuti dito sa Pilipinas. Hindi siya nahuhuli. Di ba? Naghanap kayo kung saan nyo. Dapat yata dyan mga pre, postehan yung mga pag-aari ni Atong Ang ng mga kapulisan para kagaya ng ginawa kay Kibulog. Nagtayo ng mga tent doon sila General Torre sa labas ng mga property ni sa Kingdom. Nagtayo doon talagang hindi iniwan. Para ma-serve yung warrant of arrest para ma-aresto si Kibulog. Ganun. Kung ganyan lang, pupunta kayo doon, magbubukas kayo ng kwarto yan, ikutin yung mansyon. Wala naman kayong alam kung saan. Alam nga naman nandoon yan, siyempre nakatago yan. Hindi nyo alam sa laki ng mansyon, puta. Hindi nyo alam kung saan ang daan papunta doon sa ilalim ng lupa. Sa underground. Parang agaya rin ng ni Kibulog, yung pinagtaguan ni Kibulog, di ba? May bunker, may underground bunker. Diba? Ganun, kung talagang gusto. Yung sabi raw yung mga kapulisan yata under police custody. Tapos yung mga ibang hindi naman police nakakawala sila pero under surveillance sila. Kaya nung lumabas ang warrant of arrest, alam na kung saan sila arestuhin. Kay Atong Ang wala yatang ganung nangyari. Hindi yata sinurveillance si Atong Ang. Kaya nung lumabas yung warrant of arrest, wala nang Atong Ang, di ba? Ganun lang yung kadali, di ba? Ay, nako. At napakinggan ko na may abogado ni Atong Ang kanina, siyempre, mali yung mga korte na nag-issue ng warrant of arrest. Hindi, yung piskalya, hindi ka tinignan yung depensa namin, basta gano'n, may nadali ka, maraming salita, alam mo yung abogado, di ba? Yun. Tsaka yun nga, mga friend. Kasi sa dami ng manok, napakakainin doon sa farm ni Atong Ang na 30 hektarya. Siyempre, mamamalengke yung mga doon. Saan kukuha ng papasweldo ron? Sa mga tauhan doon, laki nun Doon sa mga tagapatuka doon, mga tagapakain doon, tagalinis doon. Ilan-ilan lang naman yung tao doon Hindi kagaya nung kay Kibulog na ang dami, may sariling private army si Kibulog. Lumaban, ayaw talaga pasukin yung dito. At least, yung abogada lang ang gumit na asan ka ID nyo, ganyan ito, search warrant mga ganun. Kaya nakapasok sila 30 hectares 30 hectares so yan sorry siyempre si Atong meron na siyang safe haven dyan sa ilalim ng lupa. Baka pero ako man si Atong gagawa rin ako ng ganun siyempre pero yun nga pero kung patututukan gaano katagal ba sila General Torre sa pagdakip kay Kibulog? Ilang araw ba rin na pinostehan yun? Di ba? Ganun. Ba? Ay, pakinggan ho natin ito si Puno. Congressman Puno Roto Possible impeachment complaint versus Marcos. Pakinggan ho natin ito. Ano na ito? 8 hours ago At may 22,649 views. Pakinggan natin. Kay Pangulong Bongbong Marcos sa Congressman Puno. Anong basa ninyo? Sa palagay niya, uusad ba yan? Alam mo,
sa akin at sa maraming nakakausap ko, no, parang sa Congress parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami-daming pinag-uusapan na, ang dami nating problema, hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, hindi ba? Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Lacson, tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya at mabuti na lang, no? Tinutuloy niya yung investigasyon niya. So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin, di ba? Basahin namin kung meron bang base yan o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya at mga ano lang, kung parang namumulitika lang yung mga nagpapile ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga NUP. Teka. Bumirma rin to sa nung inimpeach si Sara, impeach nila nung si Sara, di ba? Bakit ganito natono na ito si puno na to? Parang, kung di naman seryoso, parang, di ba seryoso yung kadami impeachment complaint niya si Sara Duterte? Ito si Puno. Parang dami niya yung problema. Ano yun to? Di ba problema yung kaya nga ini-impeach yung public servant na yun kasi problema nga yun. Ito. At saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang sayang lang ang oras. So it goes also for Patay tayo dyan. Wala na. Ito yatang NUPC na to sinasabi. NUP. 40 raw yata miyembro nito eh. Oh. Mukhang lawa na. or any attempts to impeach the Vice President. President Yeah, and Vice oo. President. Oo, lahat. Lahat na impeachment, parang wala nang saysay yan eh. Kasi, ang dami na ng oras na Putik ka. Ang ini-impeach ang Vice President, anong walang saysay? Ano ba to? Wala na. Baka to? Baka naman, nagpapapresyo naman to. Ito walang saysay. Ikaw talaga. na nalagay dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. Oh. At ang dami natin. Ikaw naman, Puno, yan nga pinakaiintay ng tao eh. Ayon sa survey, gusto ng taong may mapanagot dyan. May survey naman, Puno. Ikaw naman, no? Sa'yo lang, ewan ko. Yung kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa the Committee on Justice, ang daming haka-haka na naman, alam mo, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Yung pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin natin matino ang ating pamahalaan kung Paano nga magiging matino kung ayaw ninyong asikasuhin yung mga bulok na miyembro ng yung mga magnanakaw, ayaw nyo impeach, ha? Ano gagawin mo, Puno? Para mapatino. Kaya nga may ini-impeach na public servant, ng mga ganyan, na mga, tawag ito, mga impeachable employee ng gobyerno na hindi pwedeng tanggalin kundi by impeachment. Kaya nga napaka-importante niya. Pagsasabi naman nito, lahat to. talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na. Di lalong magdududa na yung mamamayan. Katagal inintay yung impeachment na yan. Ngayon, ganyan ka magsalita. Bali wala yung impeachment na. Wala yung nangyayari yun. Ano na yan? Wala to. Itong nagbabangayan, puro politika, na alam naman natin walang pupuntahan, di ba? Mo. Iba na salita na ito. Iba na tono na ito. No? Maski Toby Chanco, tinanong kung pipirma siya, hindi ka. Kailangan makahuli mo silang big fish. Dapat ang tanong kay Toby Chanco, ikaw ba naman kung sakaling magpapile ng impeachment complaint kay PBBM, susuporta ka ba? Walang tanong na ganun, no? Buti ito, tinanong to. Na kung kay Marcos, hindi rin daw siya. So, wala kwenta sa impeachment na yan. Ganun. Maski busy, sasabi sa salita. Sa salita, baka pagdating ng gaya na sinasabi, sabi ni Pulong, pagdating na nagkakagapangan dyan, baka, ay nako, tuloy.
Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may ma-impeach dyan eh. So, pwede na may mag-i-sponsor, di ba? May mag-i-sponsor din. Senado, sa tingin mo. Pero ang importante, no, mga friend, maski ito sabi ni Puno, matuloy yung impeachment. At least, makita natin kung anong defense ang gagawin ni Sayad. Di ba? Kung tatablahin itong mga kongresista na to, yung ipapile ng mga gustong yung mga magpapile ng impeachment kay Sara. Kasi magkakaroon ng botohan yan, makikita talaga kung sino yung mga kampo ni Digong. Diba? At least, maski na sabihin natin, totoo sinasabi ito si Puno, na hindi nga mai-impeach yan sa Senado. At least, hindi naman basta pwedeng, basta ayun na pumirma, hindi naman pwedeng ganun. Siyempre, paliliwanag mo kung bakit yun ang boto mo. Di ba? Di ba, Puno? Kung sasabihin, ewan ko sa'yo kung sasabihin ito eh. Man talaga niyan. Pero yung usad, malamang hindi uusad yan at mauwi sa talagang impeachment. Tingin ko mauwi sa committee at most, no? Pero yung mga boboto, yung 130, wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan. Ikaw naman, ba't may bolang kristal ka ba? Nun nga, pumirma kayo, 200 mahigit eh. Ngayon, sabi mo, yung 130, wala na yun. Bakit? Galing mo naman, Puno. Huwag mong dinidiscourage yung mga nagpapile ng impeachment complaint. Oo. Halata ka tuloy. Yun ang sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee. Tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. At ituloy natin yung lahat ng ibang trabaho ng Kongreso. Marami tayong kailangan gawin, Alvin eh. Oo. Yan ang pinakamalaki, yan ang dapat din yung unahing gawin eh. Kasi yung tagal na yan pre. Noong pang isang taon yan eh. Ginawa nyo na nga dati. Tapos ano naman sa Senado, nabaliwala sa Senado, di ba pre? Ngayon, inaasahan ng tao yan, inaabangan ng mga tao yung impeachment na yan sa February 6 na gagawin nga pre. Tapos ganyan ka pre, ano ba pre? Tuloy mo. Sus Maria Josep, bumaksak yung economy natin. Ang dami nang nangyari. Kailangan tutukan natin mga... Kaya nga bumabagsak pre, dahil ang gulo-gulo nyo eh. May mga dapat na ma-impeach, mga magnanakaw eh. Tapos ngayon sabihin mo, ganyan, parang ano mo naman, sinisira mo naman loob ng mga taong nag-aantay niya, pre. Ha? Tuloy mo. Problema ang ganon. Hindi na pwede itong ganon. Puro politika na lang. At saka wala namang karason-rason. Pero kainis itong itong mga parsaga na ganyan. Dahil Walang karason-rason. Dami ng rason. Daan-daang milyon. Yung rason dyan. Yung confidential funds. Saka sila may regispiatos, pre. Ano ba, pre? hindi ba? Pero technically kung pwedeng sabayan, ibig sabihin sabay na nasa komite yung impeachment laban sa presidente at sa vice presidente, okay lang yun, kakayaning asikasuhin ng chairman ng komite yun. Alam mo, di ba, may patakaran na hindi ka pwedeng filean within 1 year of the last impeachment filing. Tama. So, ang kay Vice President mo, ang matatapos yung 1 year period sa February. Kaya naririnig ko na marami nag-iisip-isip. Ngayon, yung kay Pangulong Marcos, ang alam ko I might be wrong. Ang alam ko, bandang May na file yung laban sa kanya. So, wala pang 1 year. Mayo pa yon. So, baka hindi magkasabay. Ayaw, so mauuna yung kay Duterte kung sakasakali man. Kung meron man. Pero sabi mo, yung National Unity Party, kayong pinakamalaki dyan sa Kamara, hindi kayo susuporta dyan. Sa tingin ko, hindi. Tingnan natin, depende siyempre sa complaint. Pero Tayo. Sa tingin ko, hindi. Depende siguro yan sa complaint, ha? Ano ba complaint na antay mo? Di ba? Anong complaint ba? Anong complaint? kung yung walang bago, walang madiin na ebidensya, hindi naman mukhang, malinaw, ganun, palagay ko. Hindi. Pero yung 130 na pirmahan, yan, sigurado ko, hindi kami sasali dyan. Kita mo? Di 130 pirmahan. Bakit? 300 plus naman kayo, di ba? 40 yata sila mga friend.
30 na pirmahan, yan, sigurado ko hindi kami sasali dyan. Okay, sige. And one last. Gaano katotoo ang chismis? Boss yata nung NUP, di ba? So 40 raw sila, pinakamalaki pala sila dyan. Oo. No? Ay, no, yung mga friend. Mukhang dadaan ng butas ng karayom na nga sa Kongreso itong impeachment ni Sara. Hindi natin alam, di ba? Pero yun nga, at least magbigay sila ng rason kung bakit dito sasali. Pero yun nga rason niya, parang politika lang yan. Ito yung ibang comments niya kay Puno, oh. Play safe na mga hinayupak. Sabi niya, wala na kasing maleta kaya wala nang impeachment. Huwag niyo po kaming pinaglololoko. Umiba na ang ihip ng hangin. Baka matibag si Puno. Oh. Baka maliit lang ang papaskong bonus kasi dati nag-amin na lahat na milyon-milyon ang kapalit ng mga pirma para impeach ang BP. So ano ngayon nahiya pa ba itong mga tulonggis na to? Pilitin mo, Alvin, wag ka nang pumayag na hindi matuloy. O yan. Wag na, gurang. Palabas lang yan ng mga impeachment yan noong 2024 pa yan. Hinatulang palabas yung mga congressman, mga senador para sabihin may ginagawa. Ngayon 2026, hearing pagkatapos 27, nandiyan na naman ang mga kandidato pagka senador, congressman. Pagkatapos may ghost project na naman. Bumaliktad na siya, sabi mo isa. Ay, ewan ko mga friend. Wala. No? Wala ako mga boss. Kung si Bantag, di mauli-uli. Si Atong Ang pa. Diba? At saka dami na nila, no? Atong Ang. Yung Bato. Diba? Marami pa eh. Bato. Basta marami pa sila na hindi na makikita. Oo, mahirapan na sila makita. Si Saldico, Bunuan, hindi na nagsibalik, wala na, naggala na, di ba? Wala na talaga. Ewan kung mangyari dito. Sus Mariosep. Puro areswar. Yung mga na-aresto, kaya sasabi, yun nga, yung mga gurami. Wala na. Tsaka si Atong, kung susuko yan, sumuko na yan, di ba? Kaya dapat yan, bantayan nila yung mabuti, yung mga lugar na yun, oo. Si Kibulog, may mga drone pang pinalilipad nun sila General Torre para makikita yung loob nung Ang laki rin kasi nung compound ni Kibulog sa Davao, di ba? Ganyan dapat yan, kung talagang gusto, kung talagang aaresto, hindi, serve ko may arrest warrant, bisita kwarto. Ay, parang nakakatawa lang. Magkulab na nga tayo, ho. Gusto kong mabisit na matawa eh. Sa totoo lang, ha. Wala. Pag-uusapan naman ho nila Richard Hidarian kung sino raw ilalaban kay Sara Duterte sa 2026, 2028 na. Braveheart, shout out. Kalatibaya. Wala. Si Pulong, wala ang sinabi kung hindi murahin si Marcos. Nandun sa daig ngayon, ba? Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya. Kumakain. Medyo tumaba nga. Medyo, yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Ginaot. Makapalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang daw siya, may trust si Pangat. Marunong ka na mag-Tagalog, ba't kasi hindi ka magsalita diretso Tagalog? Kaya di maintindihan eh. Presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga militar? Ang message niya, wala pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yan sabi niya na kung sa tingin niyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines.
kung. At may iba po tayo kung sa issue ngayon sa Pilipinas, mayroon pong isa sa mga AFP na si Colonel Munggaw nag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief at tinagal po siya ng Yan, hindi ko yan alam anong proseso na sa AFP niyan. Pero if he is withdrawing his support personally sa presidente ng Pilipinas, it is his right, di ba? Pero when it comes to sa trabaho niya as a military man, hindi ko alam kung anong hakbang ng AFP niyan. Pero lahat naman siguro ng tao, gaya nito na. Human rights. Oh. Right din yan ng tao. Kung ayaw niya na yung presidente niya, sabay ka na pangat ng presidente. About kay General Focus kung pinasuhan siya ngayon ng sige. Sabi ko nga pag sinabi niyo, may sinabi kayong masama sa presidente at nasakyan niya ni sino tong bunganga ng presidente, huwag niyo nabanggit pangalan, ayaw ko rin. Bunganga ng presidente. Sino itong bunganga ng presidente? Si Tony Claire Castro yun. Makilala. Pag nabanggit ganyan, tapos darating doon sa tenga nila Remulla, diretso ka ng inciting to sedition. Bayad na yan lahat. Galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. Magkanyan ba yan yung tela ng Pangulo kung hindi yan siya malaki allowance niyan? Alaman natin yan. Galing din kami dyan, madam. O, dila ng Pangulo raw si Claire Castro. Galing din kami dyan, madam. O, alam niya, style na. Babayaran mo lang lang. Siyempre. Anyway, si Remulla, binanggitin niya si Remulla. Asa na ba kasi mga kasong isinampa rito kay Pulong para hindi ito nagkakaganito? Mga Nobel din yun. Dapat meron na itong warrant of arrest, mga ganun. Matagal na sinampang kaso dito. Wala pa. Nauna pa itong kinasuhan bago pa kay Atong ang matagal na yung kasong ginawa ni Senator Trillanes dito, di ba? Ewan ko. Ay, nako. Hanggang ganyan. Sino bang gustong dyan sa presidente ng bangag? Marami pa hindi man nakapag-aral. Mga ganyan, sinasabi niya kay PBBM, di ba? Pero, wala. Hanggang hindi ang batas, walang pangil sa mga ito. Wala. Malamang, sa alamang, makabalik to. Patay. His Excellency. Magkulab na ho tayong dire-diretso. Kalat ni Bayaw. Good evening, Kasani. Ginabi tayo ngayon. Pareho pala ta, Kasani. Ako rin ay araw-araw na ginagabi. Ganun lang talaga. Basta pogi, ay hindi maiwasang gabihin. God bless your family. God bless ka lahat, Nikki. Shout out sa bangag. Yan, Kasani. Lansyado na ang 2028 presidential election. Ngayon pa lang ay ginagapang na ang dapat gapangin. Panalo na ang kilala natin, Kasani. Patay tayo dyan. Kalat. Hindi nga nakakatawa dyan. Patay ka at bata ka. PJ, shout out. Kung tunay na gugustuhin ng Pilipino, nandyan sila Trillanes o Tiberos, talikuran lang ang mga pag-iidolo, yung merong magagawa at makatao. Piliin, kaso Pilipino din ang dahilan ng nangyayari sa bansa. Grupo ng mga Marcos Duterte ang pinipili. Totoo ka dyan, PJ. Karaming pwede kasi tumakbong Pangulo, puta. Ang dami. Laila de Lima. Pwede tumakbong presidente ang mga yan. Pero kung ganyan lang kasi nakakatakot, parang protektado nga ng gobyerno itong mga Duterte. Hindi ginagalaw. Anong tawag mo dun? Sinasampahan ng kaso, hindi gumagalaw yung kaso. Di ba? Buti kung basta kaso. Si Bongo, sinampahan din ng kaso. Wala din. Si Bato naman, andyan yung warrant of arrest meron ka ng warrant of arrest. Nagtago na si Bato. PJ, hindi mahirap baguhin ang linisin ng gobyerno kung matino.
kung matino lang ang pipiliin. Kaso, maraming botante gusto gawing impyerno Pinas. Totoo yan PJ. Yun ang masakit. Yun ang totoo. Kalat niyo. Hindi. Alam mo Kasani, hindi pa yan umuupo si Excellency sa pagka-presidente ay inutil na ang kanyang administrasyon. And what can we expect anyway from somebody whose only clam is academic achievement is a toilet paper-like diploma in social studies? It's really difficult to have a president who doesn't have any political will, no balls, a rockstar wannabe, an astronaut wannabe, and an intellectual slowpoke at best. A weak leader to the max indeed. Ay nako, kalat ni. Librado Ludovico, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Librado, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Okay lang po, Karox, kahit halo-halo ang topic kung walang gustong lumaban kay Sara Sayad. Ako na lang. Oops, it's joke time. Joselito Mabait, shout out. Gandang gabi si Rox, always watching. God bless. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Parang kamukha nung sinabi ko na isasagot ni Sayad. Iniba lang. I don't want to answer that question. Ang payo ko sa kanya ay ito ng sagot niya kapag tinatanong siya. Next question please. At pass. Ala, putang ina, yan ang iuupo nyo. Putang ina nangyayari sa Pilipinas. Taong bayan na dapat kasi. Calling, Gibo. Bartap na Cherwe si Gibo. At hawak niya ang Department of National Defense. Baka pwede mong pagmalasakitan ng bayan at matahimik na itong gulo na itong mga team kadiliman at team kasamaan ba? David Ali Mendoza, Karox, ako natatakot para kay Digonggong. Kapag napunta yan sa impyerno, pati pala si Satanas ay minura at gagawin pa daw balbakwa ang buntot nun. Ano kaya ang sasabihin ni Taning kapag nagkaharap na sila? Baka si Digong ang gawing balbakwa para sa mga kampon ni Taning. May si Digong, talagang, kung ako titingin dyan talagang, noong ko pa nakita yan, dati ka ako may sira to. Kaya sinasabi lang, talagang dating may tililing na yan. Rodelio Alpilor, shout out. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads, sabi. Rodelio Alpilor ulit, Hello po, Sir Rox. Daming ganap sa gobyerno ni BBM. Sa totoo lang, Sir, suka-suka na ako sa mga Duterte na yan. Lalo na kay Lustay Sayad na yan. Ang pamilyang mga magnanakaw, adik at mamamatay tao. Salamat, Sir, sa matyaga mong pagbabasa sa aming mga komento. Ingat ka palagi. Pamilya mong God bless us all po. Oo. Rodelio ulit, Oo nga, Sir Rox, dapat kilatisin ng Comelec. Kung sa bagay, Sir, sa panahon ni Digong nyo, talagang pinagkaisahan nila si Madam Leni. Kaya tayo natalo. Pero Sir, mabuti naman hindi pumayag si BBM na siya ang mag-vice. Kasi po, kung pinagpala pa rin at hindi si Lustay namuno sa ating inang bayan. At kay Atty. Castro, tama lang, sampahan ng kaso yung Surayda na yan. Kayo, Sir Rox, sinong pupusuan ninyong mamumuno sa 2019? Ang dami! Putang ina, ang dami. Napakarami na matitino na pwedeng mamuno. Nanggagaling naman natin. Bakit kaya ayaw tumakbo si Justice Carpio? Di ba? Presidente. Wala eh. Wala na ho Look Espiritu. Ang dami pwede. Sino ba yung mga yan? Sara Duterte. Kay Look Espiritu.
Sa debate, baka sumuot sa ilalim ng lamesa yan. Kay Luke Espiritu ha. Kay Tony Luke Espiritu. Oh. Baka mas kaya si His Excellency pag nakadebate si Luke Espiritu eh. Kaya nga yan dalawa na yan, hindi nga umati ng debate, presidential debate nung araw, di ba? Kaya nga galit na galit si Walden Bello. Ang tataas ka na survey nito mga putang nan to, nagmumura si Walden Bello. Hindi ayaw man lang makipag-debate para tayong mga tanga rito na tayo ang debate. Sila hindi makipag-debate. Gano'n na nangyari. Tangina. Wala talaga mga pre. Elizabeth Iscare, oh. Good morning, Sir Rox. Naku, buwang lang naniniwala dyan kay Sarah. Nakapareho niyang buwang din. May saltik naman sa utak ang babaeng yan at ubod ng yabang ng lahi nila. At ito namang mga DDS na supporters nila, utak ipis mga yan. Kasi nga, para magustuhan mo ang lahi nila. E ganyang kakabobo, ay naku, ganyan ba karami utak ipis ng mga Pinoy? Ang dami. Ilan ba yan? Ba ayos sa 32 million saka 31 million boto mga yan. Chupisa po na shout out. Hindi din po kuya at samahan mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara Christiansen. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Ay, buti kayo. Buti si Tia Deli wala dito eh. Kundi, pero tignan mo, parang nandito rin siya. Impong Basyang Team Tia Deli po, muli po'y bumabalandra at nakikihataw sa mga malulupit na banat ng ating master o sa mga malulupit na kawal ng mga ulupong. Bumabati at kumakaway po ng mingiti sa inyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great, Sir Rox. Talaga pong purong kaabang-abang ang mga nag-aalimpuyo at nabakbakan at hatawan po pag nagkataon. Ito po kasing ating simuning. Tia Deli ka naman. Ating simuning na pagong, talagang lalamya-lamya po kasi at di maasahan sa mga mabilis na desisyon at aksyon. Kaya talagang nagbabadya po ang signal number 10 ng labanan ng mga ulupong na kriminal versus taong bayan. Huwag pong masyadong agad nagpa-party si Sayad Topak. Party si Sayad Topak na to. Ano po? Kasi kung magkakataon na talagang ma-impeach po si Pagong Muning, talagang kaabang-abang pong yera ang magaganap si Rox. At maghahalo po talaga ang balat sa tinalupan. Yan, talagang malamang yan, Tia Deli. Sa sobrang suklam po ng taong bayan, tas ang maiupo ay si Fiona Kulaba Sayad. Bye, si Rox. Marami po siguro sa mga kababayan natin, magbibigti na lang po siguro sa puno ng kamatis kaysa mapa sa ilalim sa nag-aburotong anaconda ang bayan po natin. Maski po ako na andito, Sir Rox, wala pong sasantuhin ang rayuman ni Tia Deli kapag ungguyan lang po ang laging labanan. Ano sila? Siniswerte? Wag na toy, oy, bumalik ka na Fiona sa pinanggalingan mo. Na pundiyo ng nanay mo. Huwag kami okay. Huwag kang mangarap ng nakadilat. Ang dalawang mata, siguradong malupit na bangungot para sa iyo ang kasunod niyan. Kaya may papayo ko po at panawagan sa mga nagsusulputan ng kung ano-ano pong dagdag pong kaguluhan at sakit ng ulo para sa inyo na pong awa mga master. Matuto kayong kumalma. Wala pa kang nare-resolve kahit anong problema. Dinadagdagan nyo pang lalo ang sakit ng ulo ng mga kababayan po natin mga sir. Nasa tama man po ang ipinaglalaban ninyo. Pero this is not the right time po. Mga sir Kulaoy, huwag pong banat ng banat, huwag pong bira ng bira sa bandang huli. Lahat nga. Naku, ewan ko nga sa inyo mga buwisit. Bahala kayo sa buhay nyo. Pwe, mga leche, kinam. Nagagalit eh. 3JC Hope, shout out. Naman. Si Rox, si Auntie Claire naman kasi, masyadong palaban eh. Hindi tuloy makaporma sila Atty. Roque at si Sarah Jim Potpot. Auntie Claire, hinay-hinay lang.
sa pagbanat at nasasaktan ang mga DDS. Di naman nila kasi akalain na ang user pala hindi pwedeng tapak-tapakan lang, lumalaban ng may resibo. USEC. Yan ang diferensya Ang mga DDS laging zero sa resibo. Totoo. Pero bayad yata yung mga DDX na yan DJ Show pala sa Rox. Ito pala si Ate Claire, pinagbabanatan ni Harry Roque dahil sa picture nila ni Ambassador sa Australia. Ito kasing si Harry, matalino naman ito talaga, walang duda. Pero bakit mas pinipilit nilang maging buwang para lang kay Dutz? Laking pera nga. Tsaka inaasahan nila talaga, 3J Shop ka, na makakabalik sa poder itong mga kampo ng demonyo. Oo, at sila na naman tangina. Tinitulungan daw sila ni Luli Arroyo sa Australia na dapat daw isuko sa Pinas. Hay, Hari. Kaya ang dami mong sabit kasi iniiba mo ang usapan. Ayan tuloy. Imbis na mapabuti ang kalagayan mo dyan sa Australia, nasisilip tuloy ang mga pinagagawa mo. Diba? Ewan ko. 3J Show po ito. Mapunta muna tayo dito kay Barsaga, si Rox. Barsaga. Sa totoo lang, dapat bago siya makabalik sa Congress, dapat evaluate muna siya sa psychologically kung fit ba siyang bumalik sa trabaho. Dapat yan pa-drug test Sa totoo lang Hindi ito pa ang babas, kundi para sa kapakanan na rin ni Barsaga. Kasi kung talagang clinically may diferensya siya, dapat siya dapat di siya magsisilbi sa Congress. Sa totoo lang, di ba, Sir Rox? Oo naman. Tsaka wala, nagsilbi na ba? Wala ang ginagawa, di manggulo lang sila. Di ba? 3J Show ulit ito. Kasi Sir Rox, si Barsaga, lalo siyang mapapahamak sa kanyang kadadaldal. Ayan, nakakasuhan tuloy siya ng cyber libel na rason. Malaki yan. Ano kaya ginagawa ng mga magulang nito si Barsaga at hindi siya sasawayin? Hindi siya kaya ng magulang niya. Nakita ko na yan Oo, hindi siya kaya. Spoiled brat. Parang si Sarah. Nadaldal lang din daldal. TJ Show pa ito. Sa akin palagay, si Rox, may mas doble pa na ma-impeach si Sarah kaysa kay BBM. Si Sarah, ayan na naman sa harapan natin ang mga ebidensya. Talagang matitibay, pero yung 2025 kuno na budget na pinirmahan ni BBM ay magiging ebidensya ng mga DDS para sa impeachment, kayang-kayang ipaliwanag yan natin. Marilo Pabianak, shout out Friend Dolor Gracia, Ami Bingson, Eman Escalona, shout out sa inyo Marilo Pabian, good day po tayo sa mga ka-warriors. Tama lang po ang nireport ni Atty. Claire para lang mag-ingat sa buhay niya. Totoo. At ang pamilya niya. Napaka-unfortunate na po ang magiging kapalaran ng ating bansa kung isang ni Sara ay hahayaang mamuno ng ating bansa. Ang daming matatalino at makabayang Pilipino, bakit tila lahat nawawala ang prinsipyo at wala ng pagmamahal sa ating bayan? Mahalaga ay ang sariling interes lamang. God bless us, our country. Nakaka-prostrate na tila kahirap nating umusad dahil sa mga nauupo sa ating gobyerno. Totoo yan, nak. Hindi. Maril Pabian ulit Inilabas ng arrest warrant ni Atong ang kahapon. Eto sila ngayon. Busy galugarin ang taguan. Bakit kasi di nila ginamit yung intel nila kung nandito pa siya? Kaya eto tayo ngayon. Karagdagang warrant sa ating listahan. Totoo yan, nak. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Ay, nako. Talagang no? Wala. Ewan, kung ano mangyayari rito sa diskusyon na to. Oo. God bless po mga friend. Good night. Dasal na lang mga friend, dasal. Kaya bossing ang kapit.